So mag-review po tayo. Ano po ulit ang SWOT? Strength, weakness. Weakness, opportunity, at saka threat. Okay. So importante po na hindi nyo lang alam kung ano yung SWOT. Okay. Dapat alam nyo rin kung paano gagawing strength ng weakness, kung paano gagawing opportunity ang isang threat. Okay, ang tawag po doon, conversion. Ngayon, ang SWOT, magagamit niyo po ito, hindi lang ito para sa negosyo. Para po ito sa pang-araw-araw po na mga desisyon. Halimbawa, ang anak niyo po ba ay mag-aaral sa public school o sa private school? Okay? Kayo po ba ay pagpapatuloy niyo ang pag-OFW dito sa Korea o babalik na kayo ng Pilipinas? Kung gusto niyo pa rin po magtrabaho abroad, dito po ba sa Korea o sa ibang bansa? Okay, so ito pong SWOT magagamit niyo sa iba't ibang bagay. Importante lang po, kailangan iisipin niyo lahat ng pwedeng posibleng anggulo para sa strength, weakness, opportunity, and threat. Ngayon, meron po tayong konsepto na matagal na natin pinag-aaralan ito nung halimbawa nasa elementary pa tayo. Tinuturo na agad sa atin ang needs versus wants. Paano niyo po malalaman kung ano ang needs versus wants? Minsan kasi mahirap malaman kung ano yung difference. Halimbawa, ikapitong birthday ng anak. Ikapitong birthday ng anak, pagkatapos kailangan nyo magpakain. Diba? O kaya po, gagraduate. Gusto nyo maghanda. May angulo na ito ay need, may angulo na ito ay want. Paano nyo po malalaman? Pwede nyo gamitin itong SWOT. Okay, so isulat nyo, bakit gusto kong maghanda para sa anak ko? Pag naghanda ako, ano yung epekto sa akin? Kailangan ko ba mangutang? O baka mamaya ang anak ko pag-aaralin ko sa mahal na school. Pag pinag-aaral ko siya sa mahal na school, ano yung pwedeng mangyari? Pero ano naman yung magiging epekto sa akin? Okay, baka wala naman akong ipon after 6 years. Okay, so ito pong SWOT, pwede nyo gamitin sa pag-analyze ng mga iba't ibang desisyon na kailangan nyo pong gawin. Okay, ito po ang start. Okay, so nagkaroon po tayo ng 6 na negosyo. Okay, so i-discuss po natin, babalikan natin yung 6 na negosyo mamaya during our workshop. Okay, bilisan ko lang po itong discussion natin ng introduction to marketing and advertising para diretso tayo doon sa mga halimbawa. Okay, simplihan po natin, marketing. Isa-isahin natin ito. Activity, ito yung mga ginagawa natin, mga actions natin. Set of institutions, yung iba't ibang organisasyon na involved. At saka iba't ibang proseso, okay? Para sa paggawa, okay? Creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. Medyo complicated po yung discussion niya, yung definition niya. Iyan po kasi ang technical na definition ng marketing. In simple terms, ano po ito? Kung kayo ay merong isang produkto, ano po ang kailangan niyong gawin para maibenta siya sa ibang tao? Kasi pwede naman na napakaganda ng produkto niyo, ang sarap-sarap niyong magluto. Pero walang bumibili ng niluluto niyo. So ano yung dapat niyong gawin para mabenta yung produkto na gusto nyo namang ibenta. And then, importante ito, identification ng needs and wants. Kasi, pwede po yung tingnan sa dalawang punto de vista. Halimbawa, ako yung customer, ako yung tao. So, meron akong needs, meron akong wants. Minsan ang tao hindi niya alam kung alin doon yung needs, alin doon yung wants. Ngayon, kung ikaw yung negosyante, importante din na alam mo kung ano yung needs at saka yung wants ng taong gusto mong pagbentahan. Kasi kapag alam mo na ito ay need, iba ang strategy mo. Halimbawa, pagkain o tubig, need yan, di ba? Pero dapat meron kang strategy doon. As opposed to jewelry.
Okay, posibleng 1 ang jewelry. So, ibang strategy ang gagamitin mo pag gusto mong magbenta. Merong mga magaling sa marketing na yung mga bagay na dati ay want, ngayon ay need na. Isang magandang halimbawa po, cellphone. Ngayon po, dahil sa teknolohiya, madali na tayong mag-communicate sa isa't isa eh. Kung papansinin nyo, naiwan nyo yung cellphone sa bahay, kung 30 minutes pa rin lang naman ang layo nyo, babalikan nyo yun eh, para kunin ang cellphone. Okay, meron po mga bagay na depende rin sa galing ng tao sa marketing, kaya nyong baguhin. Yung pong iced tea sa Pilipinas, yung Nestea. Okay, dati, ang tingin sa kanya isang high-end product. Nagpalit sila ng marketing strategy. Ngayon po, ang iced tea, para na rin siya umu-order kayo ng Coke o tubig pag nato kayo sa restaurant. Okay, kasama na siya sa ino-order ninyo. So, pag-uusapan po natin yan mamaya in greater detail. So, ito yung dapat ninyong gawin. I-identify nyo kung ano yung needs at wants. Pagkatapos, sasagutin ninyo. Okay, you answer a need or you answer a want. Ngayon, eto, magaling po itong negosyante. Kung walang need, you create a need. Kung walang want, you create a want. Malinaw po ba? Halimbawa, pagkain, definitely need yan. Pero kung anong klaseng pagkain ang kakainin mo, want iyon. Hindi po ba? Kung nasa trabaho po ng isang negosyante, na halimbawa, meron tayong negosyo na bakery, doon po sa bakery, kailangan malinaw sa kanya kung sino ang gusto niyang bentahan at anong ibebenta niya. Tapos ngayon, doon sa paraan ng pag-communicate niya, kailangan maengganyo kami na bilhin ang produkto mo. Want na iyon. Okay, yung pagkain need. Pero yung pagpili ng produkto mo, ikaw nang gagawa niyan. You create a want. Kailangan gustuhin ko yung binibenta mo. Okay, hindi po dapat blind na meron na akong bakery. O, bili na kayo. Okay, there has to be a way to communicate. Tandaan niyo po ito ha. Ito yung basic na konsepto sa marketing. 4 P's. 4 na P. Product, price, placement, promotion. Isa-isahin natin. Product. Ang product, ito yung actual goods or services. Yung mismong produkto. Okay, na gusto mong ibenta. At saka, kung paano mo siya i-market sa iba. Ito ba ay need? Ito ba ay want? Okay? Pero, halimbawa, hindi yan simpleng, ito cellphone. Hindi ako nagbebenta ng cellphone lang. Marami akong binibenta kasama ng cellphone. Dapat alam niyo kung ano yun. Halimbawa, kasama dito yung service. Pag nasira ang cellphone ko, may warranty ba? Hindi lang ito about the cellphone. This is about communication. Ang purpose ng cellphone ay kausapin kita. Kung iyon ang purpose ng produkto mo, kasama yun sa dapat lagi mong iniisip. Okay, hindi ka lang gumagawa halimbawa ng ballpen. Gumagawa ka ng paraan para maisulat yung nasa isip mo. Kapag inisip mo siya sa ganung paraan, makakaisip ka ngayon ng magandang marketing na strategy. Tingnan niyo po itong nandito sa yung figure sa gitna. Meron kang core function or core product. Cellphone, ito yun. Pero bukod po doon sa cellphone, yun yung mismong produkto na gusto niyo ibenta, no? Meron kayong branding, features, packaging. Anong klaseng cellphone yan? Iyon ba yung cellphone na gusto niyo ibenta sa mga laging mahilig sa outdoors? Laging tumatakbo, laging nag-hiking. Kasi kung yan ang cellphone na ibebenta mo sa grupong yon, hindi malaking cellphone ang ibebenta mo. Kailangan bagay sa kanila. Pagkatapos nun, bukod doon sa branding natin, yung after sales. Pagkatapos mong ibenta, ano pa rin ino-offer mo? Meron bang doon sa dalawang nagbebenta ng tubig, meron ba ng delivery? Kung mayroong delivery o kaya pangit ang lasa ng tubig, pwede nyo bang palitan? Hanggang kailan? Lahat po yan pag-iisipan ninyo. Okay, gusto ko lang pong ulitin, hindi ako nagbebenta ng cellphone lang. Ang binibenta ko, iisip